Magandang araw sa inyo. Ngayon, mayroon akong kwento na kasinlungkot ng pagiging alamat nito. Ito ang kwento ni Dune, isang napakagandang dalaga na ang trahedya sa buhay ay bumago sa isang maliit na bayan sa Negros Occidental, Pilipinas. Si Dune, kilala sa kanyang ganda at kabaitan, ay naninirahan sa isang napakagandang baryo. Parang perpekto ang buhay niya, ngunit sa likod ng kanyang ngiti, mayroon siyang itinatagong kalungkutan. Ang mga magulang ni Dune ay naniniwala sa mga arranged marriage. Pinangako nila ang kanyang kamay sa isang mayamang lalaki mula sa kalapit na baryo. Ngunit para kay Dune, ito ay isang sentensya sa buhay na walang pag-ibig at kaligayahan. Sa kabila ng kanyang mga pakiusap, nanatili ang desisyon ng kanyang mga magulang. Mayroon siyang ibang iniibig, isang simpleng magsasaka. Ang kanilang pag-ibig ay dalisay, ngunit hindi katanggap-tanggap sa kanyang mga magulang. Sa gabi bago ang kanyang kasal, gumawa si Dune ng isang desisyon. Pumunta siya sa batuhan sa kagubatan, isang lugar kung saan sila madalas magkita ng kanyang iniibig. Bumulong siya ng kanyang huling paalam at tumalon sa bangin. Nagising ang baryo sa nakakasakit na balita kinabukasan. Natagpuan ang katawan ni Dune sa paanan ng bangin at ang buong komunidad ay nalugmok sa dalamhati. Bilang pag-alaala kay Dune, pinalitan ang pangalan ng baryo at isinunod sa kanya. Hanggang ngayon, ang bayan ng Candoni ay nakatayo bilang patunay sa trahedya ng pag-ibig ni Dune. Ginugunita pa rin ng mga tao ang pag-ibig ng dalagang ito. Salamat sa pakikinig sa nakakaantig na kwentong ito. Kung naantig kayo sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-follow. Hanggang sa muli, pahalagahan natin ang pag-ibig at kalayaan na mayroon tayo.